Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang darating o kaya blessing sa taong 2025. Gamit itong mystical cards, alamin natin kung ano yung mensahe na gustong ipaalam sa iyo o kaya yung situation mo. At ang sunod naman ay yung message ng spirit guide mo, alamin din natin. Sa mga cards na ito ay pinapakita na napaka-charming mo na person, anuman ang gender mo. Ilang beses ka na rin nasaktan at saka na manipula ng kapwa mo o kaya ng person mo. At base sa mga cards na ito, hindi lang naman itsura ang meron ka. May sapat kang kaalaman at saka sariling desisyon para maprotektahan ng sarili sa mga taong nananakit sa damdamin mo. Kaya wag mong hayaan na ibang tao ang magdesisyon sa iyo. Tumayo ka rin para sa sarili mo. Nang sa ganon, hindi ka na muli masaktan at saka tamang tao na yung ma-attract mo. Hindi dahil sa physical na itsura ka mamahalin, kundi mahalin ka sa kung anong merong katangian ka. Nangyayari ito sa iyo kasi sobrang bait mo. At madali rin magtiwala. Alamin pa natin kung ano ang message ng spirit guide mo sa iyo. (1818) Be prepared to receive the abundance that will come to you, and you have the value and the right to it. Kahit yung angel number mo, sinasabi yung karapatan mo para hindi ka na masaktan or hindi ka na mag-expect. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin yung iba pang detalye kung ano ang blessing na darating sa iyo sa taong 2025. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong reading na ito, sinadya ko talaga na malapit sa taong 2025 or maabutan na yung taong 2025 para mas masagap natin yung energy. Unahin nating alamin kung ano ang dapat mong i-focus sa taong 2025. Ace of Cups, Queen of Swords in reverse, Ten of Pentacles. Itong taong 2025, maging alerto ka kasi merong loved one or person mo or friend mo na hindi magiging totoo sa iyo. Puno talaga yung tiwala mo dun sa person, pero itong person na ito ay hindi pwedeng mapagkatiwalaan. At kapag nalagpasan mo na ito, sunod-sunod na yung blessings mo. Kasi nawala ka na sa unhappy na sitwasyon eh. Kaya yung makakamit mong blessing ay pang long term. Ang ilan sa inyo sa career, okay naman yung career mo. Ganon din sa negosyo. Ang problema lang, yung hindi mo masyadong mabalanse yung oras mo. Maybe dahil sa nasa malaking kumpanya ka, nagtatrabaho, or yung negosyo mo ay yung
para sa pagkain at saka inumin o kaya restaurant. Napalaki mo talaga tong negosyo na ito at ang ilan sa inyo namana mo pa sa family mo. Pero ano man yung trabaho mo o kaya naghahanap ka man, huwag kang mag-give up kasi may tagumpay itong pinasok mong career o negosyo or yung paghahanap mo ng trabaho ay may magandang resulta. Para sa ilang single, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na yung potential person na makikilala mo ay hindi siya ganun ka seryoso sa relasyon. Wala ding mangyayari sa inyo. Pero kapag kailangan mo siya financially, meron siyang maitutulong sa iyo. Sa relationship, ang ilan sa inyo ay kung ikaw emosyonal, pinapakita mo yung pagpapahalaga sa pamilya mo, yung person mo, hindi siya ganun nagpapakita ng emosyon. At ang dapat i-focus ay kung ano yung mga magandang nangyayari ngayon kaysa sa mga nakaraan. Page of Cups, the Hermit, Four of Pentacles in reverse. Ang ma-achieve mo sa 2025 ay yung kaalaman, yung pagiging mapagbigay mo, tulong ng kapwa mo, at saka clarity. Sa mga cards na ito, ipinapakita na ikaw yung peacemaker sa pamilya nyo or ikaw yung nagkokontrol ng emosyon mo para walang maging gulo. Kahit na may mga challenges or delay, napaka-patient mo. Hindi ka nag-i-stay sa negative situation or kalungkutan kahit na nakakaapekto ito sa iyo. Sa financial, may mga favorable na settlement, increase, at saka masusolusyonan mo din yung mga nahiram mong financial. O kaya merong person na magbabayad sa iyo ng hiniram. At saka itong mga cards mo, hindi siya negative pagdating sa money. Maging conservative ka lang. Kumbaga, alamin mo kung saan mo ilalaan yung financial mo. Sa career at saka sa negosyo, may mga positive bang darating sa iyo na makakatulong para magkaroon ng increase sa financial. Iwas sa temptation at saka obsession sa mga bagay-bagay para tuloy-tuloy na ma-achieve mo yung mga gusto mo. Para sa ilang single, pabago-bago yung isip mo kung magsiseryoso ba sa relasyon. May mga single din kasi na mataas yung standards mo pagdating sa paghahanap ng makakarelasyon. Gusto mo yung pareho kayong meron or kumikita. Posible rin na tinatanong mo kung ano yung trabaho ng person at kinakalkula kung magkano yung kita niya. Mahirap kasi talaga yung buhay ngayon kaya nagkakaiba tayo ng mga pananaw. Ang ilan na nasa relationship, nagiging busy yung person mo kaya lahat ng pangunawa ginagawa mo para maging maayos ang relasyon nyo. At kahit na nagkakaroon ng konting problema yung relasyon nyo ng person mo, magiging maayos ulit ang daloy nito. Magkakaroon ng improvement at makakapag-usap kayong muli. Kung ano man ang pagkukulang niya ay mapapawi. I-add ko lang para sa mga single ay mauunawaan mo na kung bakit ka nire-reject ng ibang person. Kasi alam mo sa sarili mo na meron pang mas magandang darating or hindi lang tamang panahon para sa iyo. The Strength, Two of Cups in reverse, the Hierophant. Ito yung mga cards para sa hadlang. Merong person na malakas yung loob niya sa kahit anong bagay. Pero pagdating sa love, sa person niya, or sa family niya,
hindi niya masabi yung totoo. At ang suggestion ng cards na ito ay magsimba ka. Kung ano man yung relihiyon na kaanib ka, doon ka humingi ng advice kasi mas matutulungan ka at lalawak yung pangunawa mo katulad ng ibang taong umuunawa sa iyo sa mga panahon na wala ka, na kailangan ka. Kailangan ng understanding at saka kalma na approach sa situation na kinakaharap or kakaharapin. Para sa ilang Libra, healthy ang kalusugan mo. Pero may ilang Libra na nakakaranas ng mahirap na sitwasyon sa kalusugan. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa mga taong nagmamalasakit sa iyo at saka ang ilan naghihintay lang na magsabi ka. Naiintindihan kasi ng ibang kapwa mo or ng loved ones mo yung situation mo. At saka ang ilan, kaya good health kasi strong yung spirit mo. At saka meron ka rin disiplina sa sarili. Ang ilan na nasa relationship, ang person mo, gusto niya na yung bang meron ng label yung relasyon nyo or magkaroon na ng long term pero nagdadalawang isip siya. Kahit na gusto niya na magpakasal kayo, ay hindi niya magawa kasi ayaw niyang makulong ka sa relasyon niya. At para sa ilang single, ingat sa mga pinupuntahang salo-salo kasi maraming person ang nagkaka-interest sa'yo, physical. Itong final card na Two of Swords, meron kang gagawin na mahirap na desisyon. Pero mareresolbahan mo din ito sa bago mong idea at saka pag-approach sa situation. Maging open ka sa pakikinig at saka sa opinion. Itong The Devil na card, ang ibig sabihin, may mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo, good man or bad. Kaya iwasan na masobrahan yung emosyon mo sa pagbibigay solusyon sa situation or kapag may situation na kailangan ng solusyon ay suriin mo muna itong maigi. Para sa bawat sitwasyon na bibigyan mo ng solusyon ay tama yung mga magiging desisyon mo. Itong Three of Cups naman ang nagsasabi na makakakuha ka ng suporta mula sa mga kaibigan mo, katrabaho, sa loved ones, sa mga bawat sitwasyon na kinakaharap mo. Pwedeng ikaw yung tutulong sa kapwa mo or ikaw yung makakatanggap ng tulong. Magiging maganda yung start ng taong 2025 mo. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!